Talata natin ngayon, John chapter 11, verse 25. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, ay mabubuhay." Sinabi ni Jesus ang mga salitang ito kay Marta matapos mamatay ang kanyang kapatid na si Lazaro. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, hindi lamang nagbigay si Jesus ng pag-asa. Ipinakilala pa niya kung sino siya. Sinabi niya, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay." Dito natin makikita ang pangunahing katotohanan ng talatang ito. Si Jesus ang daan tungo sa buhay na walang hanggan sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ang pag-asa ng mananampalataya ay hindi po nakasalalay sa kanyang sariling kabutihan, hindi nakasalalay sa sariling kakayahan. Ang ating pag-asa ay nakasalalay kay Kristo, ang Panginoong Hesus na may kapangyarihan at may otoridad sa buhay at sa kamatayan. Dahil si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang kamatayan po ay hindi ang wakas para sa mga sumasampalataya sa Kanya. Ito ang pangakong ibinigay ni Jesus sa Kanyang mga tinawag. Kaya po, pag-isipan natin ito. Ang ating pag-asa ba sa buhay na walang hanggan ay nakasalalay kay Kristo o sa ibang bagay na alam nating walang kakayahang magligtas?